Sabi sa kanya, Kat, pigilan mo yung feelings mo sa akin, please. Hoy! Aksidente lang ho yung pagiging closeness namin ni Kat. Pagkatabi tayo nun, nung nagising tayo. Hoy! Kasi sabi ko sa kanya, Mark, hotcake ka ngayon eh. Paano pag wala na? Wala ng basketball, wala ng batang Quiapo, tas ganyan itsura mo. Okay na eh. Okay na Ang eh. ganda na eh. Grabe talaga yung tawa nila. Kahit ako natawa ako eh. Aminin natin ang totoo, wala talagang magmamahal ng totoo sa'yo. Sobra ka naman. Kasi dahil wala na akong pag-aaral sa buhay. Bibihira ako maka-witness ng ganyang klaseng pagkakaibigan. Rare nga yun eh. Kasi nga tita, rare din siya. Rare talaga si Big Mac. Aray ko, hindi Pero talaga. mahal niyo ang isa't isa. Selos Once sa and for akin yung all, iba eh. Aba. on the spot, yung love na meron ka, posible bang ma-develop into something deeper? Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster. Sa araw na ito mga kaibigan ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. Alam kong kilala niyo siya dahil araw-araw niyo po siyang napapanood sa isang popular teleserye. He is a popular PBA player, turned actor, and a businessman. Mga kaibigan, let's all welcome Mark Anthony, mas kilala as Big Mac. Mga kaibigan, here he is! Hi, Tita Aster. Wow! Hello po. Thank you for inviting me here. Nako, it should be my honor. Maraming salamat. Maraming salamat po. Alam mo, may nakalimutan pa ako mga kaibigan. He is a board member ng MTRCB. Wow! Nakalimutan ko yung napaka-importanting posisyon. Nako. O diba? Wow! Oo. Alam mo, Big Mac, kasi minsan character actor ka, iba ang tingin sa inyo. Do you agree with me? Yeah. Diba? In a lot of oo. instances, yeah. Yes, akala nila na hindi kayo nakapag-aral, akala nila na hanggang dyan ka lang, akala nila na wala kayong mga negosyo. Well, I believe that's not true. Kasi ho, ang mga character actor tulad ko, tulad ng marami sa mundo ng industriya natin sa showbiz, sa paggagawa ng mga movies and teleserye. Kung hindi dahil sa mga character actor, hindi magagawa ang kwento. Yes, totoo yun. Hindi Kulang na mabubuo. kulang. Hindi sa hindi magagawa, hindi mabubuo yung Hindi kwento. mabubuo, hindi magagawa iba. Yes. Hindi naman ho pwedeng kasing lahat leading man. Hindi pwedeng lahat leading actress. Hindi tatayo. Hindi tatayo ang istorya. Napakalaking role po ang mga character actor ng mga artista para sa ikagaganda ng kwento ng mga movie. Para rin lumutang yung lead actor. Yes, Diba? oo. Usually ganun kasi sabi mo nga, hindi ka talaga tatayo. Hindi talaga. Namang pangaho ang character actor. Kunyari, ang leading man. Pag nakakuha na sila ng project sa isang movie na to, dyan na sila. Kami mga character actor, pwede kaming, nandito kami sa taping ng ganito, na movie. Bukas, nasa kabilang movie na kami. Kasi iba't iba, pwede kaming pumasok sa kahit na ano. Mas maraming project. Totoo yun. Mas marami kayong proyekto kaysa sa mga lead actors. Yeah, kasi doon lang sila eh. Yes, Kami, marami kayong pwedeng gawin. patalon-talon kami. Yes. At saka, kailangan ho, wag po natin maliitin din ng mga character actor. Kasi, And that's the word. Opo. Minamaliit. ang mga Tulad ko, hindi ako pwedeng maliitin. Ang laki ko, 6'9 ako eh. Hindi ako, pero ang totoo niyan, lahat ho ng mga character actor, karamihan, mga teatro, mga nag-aral sa teatro, napakagaling, walang script, on the spot, nasa stage, sa harapan ng mga maraming audience. Sobrang galing ho ng mga teatro, ng mga character actor. So, yung talent po ng mga leading actor, actress, hindi ho yan nalalayo sa mga character actor kasi kayang-kayang maipagsabayan ng mga character actor sa binabato na acting ng mga actor and actresses. And, pagdating ho sa sweldo-sweldo, wala sa pag-aartista sa amin. Walang malaking sweldo sa maliit na sweldo. Kumbaga, hindi na nga sweldo ang iniisip eh. Yung art po eh. At ini-enjoy nyo. At ini-enjoy namin. Yung art na ginagawa namin,
At yung ini-enjoy namin, yung habang gumagawa kami ng eksena, ng trabaho, parang hindi trabaho. Kasi masaya Yes. masaya sa environment, Right. masaya sa kasama Yes, mo, yes. masaya sa production, kada direct. Parang ano lang parang wala na lang, parang naglalaro ka na lang So, in a way, sa amin hong mga pag-artista, wala hong competition sa amin. Yes, yes. Talagang kami para gumawa ng magandang istorya at ihanda, i-deliver sa mga tao para pag napanood nila, matutuwa sila. Alam mo, Mark, ang daming naiinggit kasi kasama ka doon sa grupo, sa team talaga ni Tanggol sa Batang Quiapo. Anong pakiramdam? Kasama ka doon from Rosana Roses, pati si Baby Giant. Opo. Actually, si Taosang late na dumating yan Oo, sila yes. Kim Domingo. Kami Right. talaga yung original na tropa talaga ni Tanggol. Ako, si Baby Giant, si Ryan Martin, si Georgette Lorenzo, tsaka si Mamot. Isang malaking privilege at honor na mapili ni Direk Coco na mapasama sa tropa niya. Kasi yun nga, character actor ako. Marami na rin tayong nagawang movie, tsaka teleserye. Panay tayo kalaban. Or yung mga sandali lang na nag-guest, di ba? Although, yun talaga ang takbo ng career ko Talagang character actor lang talaga. Mga sa isang show, 6 months, 8 months, mga naka-siyam na taping day, masaya na ako doon. Mahaba, 16 taping day, na nai-stretch siya hanggang 6 months Masaya na ako doon. Pero itong binigay sa akin ni Direk Coco, na 3 taon na, running 3 taon. Yes, Every MWF may taping, bihirang-bihira yung wala. Tinanong nga namin si Direk dati, na-abuelo kami, Direk, bakit kami napili nyo? Diba? Sabi niya, hindi ko rin alam Siguro Diyos na ang nagpili sa inyo. Talagang divine intervention na sa dami ng nakasama kong artista, barkada ko, kaibigan ko, magagaling, batikang artista. Bakit hindi sila ang pinili ko? Bakit kayo? Diba? Hindi ko alam. Sabi niya, Diyos na ang nagsasabi sa akin na kayo ang tawagan, kayo ang hanapin, dahil kayo ang bagay sa role na to. Para maninig namin kay Direk Coco yun. Bakit nga naman kami? Ang daming magagaling. Yes, yes. Diba? Bakit si Coco sa puso niya, mabuo yung dibdib niya na ito ang kukunin ko, ito ang dadaling kong tropa. Diba? So kaya kami, dahil nga sa blessing na yan, ang sinusukli namin kay Direk Coco, sa 3 taon namin na taping and ongoing pa, kahit isang beses, walang nag-absent sa amin. Wow. Walang nanadate sa amin. Oo. Tapos, trabaho talaga kami. Pag kailangan kami ni Direk sa mga promotion, sa mga ibang probinsya, napunta kami. Pag kailangan sumayaw, sasayaw kami. Kailangan kumanta, kakanta kami para sa pag-promote ng show namin. Kasi nga, yung tiwalang binigay niya sa amin, hindi namin sisirain, hindi namin babaliwalain. Ang hinahanap lang sa amin ni Direk Coco is maging professional kami at mahalin namin, seryosohin namin ang ginagawa namin. Pinapakita namin sa kanya na walang pagsisisi na kami ang talagang Sinugalan niya. At tinan mo naman, Oo. dahil sa pagsusugal niya sa amin, inaayos namin ang buhay namin, yung mga kinikita namin, nilalagay namin sa pagnenegosyo, pag-invest ng bahay, ng kotse. Hindi naman kailangan magarang kotse, kailangan yung kotse na madadala ka sa trabaho, madadala pa Ano yun necessity yun Yes, Oo, kung anong kailangan mo sa Yes, buhay. correct. Kasi Alright. kung hindi dahil sa Batang Quiapo, matagal pa bago ma-invest yun. Nakatrabaho mo na siya sa Probinsyano. Ilang taon? Noong year 4, mga 1 year. 1 year. Opo. Okay, so latter part na ng Opo. Ano po ako kanang kamayaon ni Eddie Garcia. Yung 1 year na yon, mga 10 months na kalaban namin si Direk Coco. Imagine mo. Diba? Tapos dito naman sa Batang Quiapo. Ito matindi po. Nung, di ba, 3 years na kami, parang nagkakakwentuhan na si Direk Coco pala, nung 7th year ng ang probinsyano, nagpa-planning na ng next na project Oo. Batang Quiapo. Tapos, narinig namin, napag-uusapan namin na meron na silang mga nasa whiteboard na mga pangalan na mga kukunin. Nandun yung pangalan ko, nakita ko yung pangalan ko. Sabi nga yung si Direk Coco, sabi ko talagang planado na niya during that year pa. Kasi di ba nagpahinga. Parang sa last year ng probinsyano. Talagang planado na niya na ako talaga, personally, I'm speaking for myself, na si Big Mac talaga ang kukunin niyang kasama sa tropa ni Tanggol. Kaya sabi ko,
Grabe si Direk, grabe yung pagmamahal niya sa akin. Oo. Na naisip niya yan during ang probinsyano pa, nakukunin niya si Big Mac. Kaya ako, hindi. Nabigyan mo siya ng magandang impression. Hindi ko alam paano. Palagay ko. Opo. During that, siguro nung last part ng Opo, hindi ko probinsyano. alam paano, saan doon, o ano. Buti na lang. Kasi ang gusto yata niya is, ang tropa ni Tanggol, isang matangkad na matangkad, isang maliit na maliit, isang mataba, si Mamot, Oo. isang baskulado yung kapatid niya, si Ryan, Oo. tsaka isang parang mataninong looking, Oo. si Georgette. So, yun, nabuo niya yun. As tinanggap na tao, okay naman kami sa mga tao. Kahit saan kami pumunta. At saka hindi kayo antipatiko eh. I think kahit papano na balanse. Opo. Kasi ikaw identified ka sa mga kontrabida roles, Opo. di ba? Whereas dito, pagkasangga kayo ni Coco, barkada kayo ni Barkada. Coco. Kaya ang dating nyo sa viewers, Magaan. Magaan. Oo, magaan. kahit no? saan po kami Oo. na... Minsan nga pag nagmamall ka or kahit nasaan ka, at tingin nila sa amin, kami si Tanggol eh. Oo. Tawag sa amin, Tanggol, Tanggol! Kami naman natutuwa kasi identified talaga kami na Identified kayo kay Tanggol. Batang Quiapo. Oo, sa Batang Talagang Quiapo. ito, asama na ito sa career ko. Kahit anong mangyari sa career ko. Kaakibat na ng pangalan ko, Big Mac na Batang Quiapo. Sinong nagbigay sa'yo ng palayaw na yan na Big Mac? Nung nasa Letran po ako, bago ako pumasok sa NCAA, meron kami mga players doon. Maraming mark eh. Maraming mark. Sabi Common ni, pati. yung si Coach Louie, shoutout kay Coach Louie Alas. Sabi ni Coach, tayo sa basketball team natin, hindi tayo basketball team, sa tayo family. Sabi niya, sa family ba natin, nagtatawagan tayo by apelido? Hoy, andaya. Hindi Right, ganun. right. Lahat tayo by our name. Siyempre, pag maglalaro kami, hindi naman pwedeng mark. Kaya may mga palapalayaw kami. Ako yung pinakamalaking mark. Yes. Big, di ba? Big. Tapos sa Letran kasi dati may McDonald's na katabi. Lagi akong nasa McDo eh. Kaya tinawag ako ng mga teammate ko na Big Mac. So dati naiinis ako, parang Big Mac, mukha ba ako tinapay? Di ba? Pero nung na-adapt na nagustuhan ko na, natuwa na ako, di alam ko na, hanggang PBA, hanggang sa pag-artista. Bagay naman. Kailan ka nagsimula? Siyempre, bago mag-PBA, magsisimula ka muna sa NCAA. Letran, O, opo. di ba? Nag-Letran ka muna. Opo, Hindi ka pa 2 years. nag-Adamson? Nag-high school po ako sa Adamson. Pero hindi ka pa nagsisimulang... Opo, high school lang, estudyante lang ako. Kasi mama ko po is professor ng Adamson. Okay. So doon niya kami pinag-aral nung high school. Pero nung elementary, public school dyan sa Vito Cruz, sa Rafael Palma. Tapos nag-high school ako, Adamson. Nag-aral lang ako. Sinubukan kong maglaro, pero parang hindi naman ako kinukuha-kuha. Tapos nung college, sabi ko, pangarap ko talagang mag-basketball. Lalo na nung namatay yung mama ko. Kasi nung naglalaro ako, sabi niya sa akin, Mark, makita kaya kita sa TV? Sabi niya, naglalaro. Sabi ko, ma, pwede naman siguro. Tingnan natin. Sabi siguro pag nakita sa TV, nag-basketball ako na pinamasa yung nanay sa buong mundo. Kinamatayan niya. Namatay siya, nagkasakit siya noong 2002. Tapos pumasok ako sa Letran, 2002. So, After she died? Oo, after she died. Oo. Tapos naglaro na ako sa kanila, 2004. NCAA yan. May TV, may televised na TV. Kaya nung unang laro ko sa Letran, umiiyak ako. Ito yung naging emotional ka. Oo, umiiyak ako kasi nandun yung mga kapatid ko. Tapos mama ko, fresh. Cheering you on. Oo, tapos mama ko wala, di ba? Tapos alam kong televised na siya. Parang umiiyak talaga ako noon. Buti yung mga teammate ko, sinusuportahan ako. Kasi may team building kami na na-open ko yun. Na yun ang greatest goal ko dati, na makita ko ng mama ko. May kapatid ng mama kong pare si Father Jaime Guzar. Siya naman nagkalma sa akin na wala na mama mo. At least ngayon, nakikita ka niya kahit saan ka maglaro. Kahit sa barangay, Yes. PBA, kahit sa ibang bansa, nakikita ka niya. Kaya nagkaroon ako ng peace of mind na kahit na wala mama ko, alam ko, nanonood siya. Na kahit ngayon na Watching you. nag-artista ako, Totoo. pinapanood niya ako. Kasi mama's boy talaga ako eh. Naging mama's boy ka because you're the youngest of 9 children. Bunso eh. Bunso, di ba? Bunso. But you lost your father when Yeah, you were 2 when I years was old. 2 years old. 2 years old. Dati, syempre, bangungot. No, hindi na nagising. 2 years old ako. So, wala kang masyadong memory? Wala, since Wala zero. kang ano. Pero maganda ko siyam kami. Yung kuya ko, 4. Ate ko, 4. Sila na yung mga naging tatay ko. At Sila saka, yung... sila na nagkukwento. Pati Oo. nanay mo tungkol sa papa oo. nyo. Oo. At saka yung padidisiplina, mga tama't mali, sila na nagtuturo sa akin kung ano yung mga dapat mong gawin. Pero it must be hard on the part of your mom kasi siyam kayo. Sobra. tapos
teacher, Teacher. siya. Di ba? I mean, magkano lang naman ang Oh. sweldo ng isang teacher. Naitawid. Oh, di ba? Pero- Naitawid kayo siyam na magkakapatid. Sa lot of struggle po, na nakita ko yun na bago kami pumasok, yung isang egg na ipiprito na kailangan ilatag na, Yes, yes. kailangan latag Para na latag, magkasya, nakalagay sa isang plato, tapos ilalatag, tapos i-divide by, parang pizza. 10. Yeah. Para by 10. Kasi pag siya, pag oo, 10 ang mami mo eh. So ang hati namin, ganyan na lang, triangle ganyan kaliliit. Yes. Tas- So, na-imagine ko, yes. Oo, oo. ibawiin mo na lang sa kanin, ganun. Yung bata pa kami, di ba? Panood ng mga ate ko mga guys sa akin. Oo, pero hindi. Maganda Yeah, mo, di ba? yeah. Imagine yung struggle na pinagdaanan ng mami mo para Sobra. para masuportahan kayo, mapapag-aral Tapos, kayo, Dida, mapalaki ito kayo. pa matindi. Pag November 1, dahil sobrang mahal na mahal niya ang papa ko, sa Marikina siya nalibing, nasa Vito Cruz na kami. Di ba siyam kami? Jeep lang kami, wala namang highway nun dati. Di ba? Oo. Ilan kami magkaapadid, sinasakay niya kami sa jeep. Kumakandong pa ako, kumakandong Para ako. walang bayad. Para walang bayad. Oo. Binuhin mo, Vito Cruz, puntaan ng Cubao. Malayo-layo yun. Malayo. Vito Cruz and Tas Harrison Plaza. Sa palipat-lipat po ng Oo, jeep yes. hanggang sa umabot ka ng sementeryo sa Marikina. Ganun siya ka-dedicated sa papa ko. Talagang mahal na mahal niya. Kaya every November 1, nandun kami sa papa ko lagi. Considering na yung iba kasi November 2. Napakahirap, walang Oo, pamasahe, walang pagkain. Oo. Ang dami namin, bit-bit mo, tamatawid ka, ang daming mga batang maliliit. No? Even when, siguro sa kid, matangkad Medyo ka na eh. matanghad ako. Oo. Pero kumakandong pa ako sa mga ate ko, sa mama ko na. Kasi kailangan, bawas sa bayad yun eh, di ba, sa gym. Yun nakita namin sa kanya na yung love of family. Kaya kami, nung siya na nawala, kinuha na namin yung sa papa ko, nilagay na namin sila sa Manila Memorial. So every November 1, Magkasama na sila. lahat kami, magkasama na sila. Magkasama na Lahat sila. kami nagkikita-kita, lahat, kahit magkakahiwalay na ng bahay. Talagang doon ang kita pag Parang November reunion 1. yun at the same time. Oo. Meron pa akong may pagka-weird pa ako kasi pagpatong ng November 1, napapansin ko dati, siya lang ang walang candle tsaka flower ng gabi, madaling araw. Kasi dumating kami hapon ng November 1 eh. Kaya ginagawa ko, panata ko, basta ng gabi ng November 1, madaling araw, ako pumupunta doon. Ayoko kasi mag-isa siyang walang flowers. Parang lonely. Ngayon, kinaya na ako ng mga kapatid ko. Minsan gabi, nagkikita kami doon. Uuwi. Tapos kinakapunan, magkikita ulit kami doon. I'm sure masayang tatay. Oo, sobra. Hopefully. Yep, I'm sure Yes, she yes. is. Malay mo na hanggang ngayon talagang Oo naman, sinusubaybayan ka pa rin nandyan yan, niya. nandyan Oo, di ba, yan. nandyan siya. Hanga ako sa nanay mo dahil imagine mo, Siyam. Siyam. Diyos ko yung just raising one kid. Hindi nag-asawa. Oo. Siya lang. Oo. Siya lang, Diba? teacher. Oo. Kaya ngayon, sana, nandyan siya sa heaven, nakita niya na lahat kami, established. Established, Oo, successful. Kaya ako, lalo po ako dahil ako yung pinakakilala sa buong pamilya namin. Yes, yeah. Kaya inaalagaan ko yung pangalan ko. Hindi lang dahil sa tiwala ni Direk. Natuto kasi mabuhay ng simple lang, makontento. So hindi ka na barkada, hindi ka na... Tamang barkada. Alam ko yan, pag medyo sablay ka, out, lalayo ako. So lahat ng bisyo iniwasan mo? Wala. Di ako nag-yosi. Wow. Yung inom pa isama. Ano lang, parang more on social. Kailangan lang makisama. Yosi yes. hindi. Lalo na drugs. Lalo ng drug. Not even tikim? Never. God is my witness. Pag player ka, disiplinado ka dapat. Oo, Dapat maaga ang matulog, kumakain ka ng healthy, hindi ka nagbibisyo. Yun ang nasa isip ko. Kunyari, bigyan ko ng Yossi, sabi ko, Big Mac, puff ka, ano ba naman yan? Isang puff lang. Ayoko. Kasi bakla ka pala eh, duwag ka pala eh. Okay lang, bakla na ako bakla, duwag na akong duwag. Never ka nanuntok dahil Ayoko tinawag kang Ayoko gano'n. Mas lalo na akong mahal. Diba? Mas lalo na akong nirespeto. You just have to say it politely. Pero siyempre, hindi ko naman may sisi yung mga napi-peer pressure. Kasi kanya-kanya naman tayo. Pero kasi madiin ako, pag sinabi ko no talaga. Pwede man na ipagsuntuan. Diba? Pag ayaw mo sa akin maging kaibigan dahil di ko sinubukan yan, di wag, uwi na lang ako. Meron po akong sa amin, sa Vito Cruz, meron po akong solid na 7 barkada ng mga baby pa kami. Magkaabarkada. Hanggang ngayon. Hindi lang kami masyado nagkikita kasi may mga kanya-kanya na pamilya. Actually, sa akin yung mga asawa nun. Kasi ako na yung natitirang binata. Pag dumarating ako, nakasimangot na yung mukha. Kasi anong yayayain kong lumabas. Speaking of binata, at 44, sinabi ko na yung edad ni... 44 years old. At 44,
bakit hanggang ngayon, choice mo pa rin maging single? Ang hirap na sagot. Ang hirap na tanong. Bakit ba? In all honesty, as in, alam ko mahirap ang buhay eh. Alam ko yung pinadaanan kung paano mabuhay eh. Siyempre gusto kong bigay sa future anak ko yung the best para sa kanya. Noong mga time na yon before, feeling ko hindi pa worthy maging tatay. Kasi baka hindi ko pa mabigay sa anak ko yung best treatment. Hindi ko pa alam kung kaya kong bigyan ng diaper yan consistently. Hindi ko alam kung kaya kong pakainin niya ng gatas consistently. Kasi hindi naman consistent yung dumating na pera. Yes. Wala man akong negosyo, wala rin akong bahay. Ayoko nang maitira sa mga kapatid ko. Tsaka mahihain din po ako na mag-girlfriend ako, aanakan ko, papaasanan ko, wala akong sariling bahay. Parang nahihiya po ako na gano'n. That was before. That was before. Yes. Now, pagkagising ko, isang beses, 44 na pala ako, wala pa pala akong anak, wala pa pala akong asawa. Ngayon, on the lookout naman po ako. Lagi ako So, nandun yung posibilidad pala. Akala ko it's by choice na parang ito yung priority mo. Nakakalimutan mo na yung usaping puso. Dahil sa busy, nakakalimutan kong maipag-date. May mga nakikilala ko, may mga nagiging girlfriend ako sandali. Hindi ko alam kung kasalanan nila o more on kasalanan ko, di ba? Kasi may mga arguments. Minsan ayoko kasi ng arguments. Gusto ko kasi peace. So you go out on dates? I do. Nagpagrelasyon ako. Minsan 3 buwan, 4 na buwan. Nag-aaway, away. Di ko kaya yung away eh. On reality po, gusto ko po sana na magkaroon na ng asawa or kahit anak man lang muna. Yes, Kasi naset ko na po yung buhay ko na may sarili na tayong Para bahay. ma-enjoy mo rin yung magiging asawa mo, kundi lalo na yung mga anak mo, future children mo. May mga bahay na tayo, Yes. tapos may negosyo naman 4 lang naman ang bahay ni Big Mac, di ba? Opo. O, nakakatuwa, may negosyo. Kaya nga sabi ko, I think this is the right time for you to find the Opo. right person para sa'yo. Pero yung tricky, tita eh. Yes. Medyo tricky. Kasi In what baka way? mamaya may makilala akong babae, ang tingin nila sa akin, mayaman ako. Hindi mo na mayaman. Masipag ako magtrabaho, oo. Yes. Baka ang expectation mataas. Kasi Huwag ganun, hindi naman. May mga ganun ako. Otherwise, Baka hindi ko Oo. magampanan yung hindi, mamit yung... dapat you should not do that. Kasi, Kaya nga eh, oo, kaya nga eh. baka yung naghahanap ka ng... mahirap kasi ito yung gusto kong babae, di ba? Oo, Minsan, hirap. sabi nga nila, importante yung puso, pero importante din yung isip, di Isip. ba? Pero pagsamahin mo pareho. That's why sinasabi ko nga, baka mali nila, baka mali ko rin. Hindi nga eh. Pero meron dyan, tita, meron dyan genuine mabait na babae. Meron dyan mabait sa kapwa-tao, mabait sa pamilya, mabait sa relasyon, mother figure, Yes. wifey material, nandyan, meron dyan. Yes, Nandyan lang yan. Baka hindi mo pa hinahanap o andyan na sa harapan mo, minsan siguro hindi mo pinapansin. I'm sure kasi... Siguro, oo, baka di ba? na-overlook. Pero meron ka ng kahit papaano naispatan. Meron naman po. Meron naman. Sinasize up mo ba sila? Opo, or, minsan trial and error eh. Oo. Minsan- Ganun talaga eh. Kaya medyo naman ako sa anak kasi yung mga pamangkin ko, mga anak ng kuya ko, dahil porque kabitbahay ko sila, umano na yung puso ko sa kanila eh. Nasa kanila yung... Pero iba pa rin eh. Oo nga, sabi Oo. nila. Ako, mahal na mahal ko yung mga pamangkin ko, pero iba pa rin yung... Sabi nga nila, sarili mong anak. I Iba wanna pa rin. experience that, giving birth to your Yes, own. yes. Diba? Alright. Mali mo naman, Lord. Bigyan mo Oo ako. naman, oo naman. Diba? Actually, naandyan na yan sa Sana, paligid mo. hopefully. Baka may nakakahalo-bilo ka na dyan, di mo lang masyadong... Ayoko naman bibigyan magsabi ng na, pansin. uy, pwede ba tayong maging Ay, girlfriend? hindi, As hindi bigyan mo naman. akong anak? Ano ba? Hindi. But ikaw kasi ang magagawa ng move. Alam naman yung girl ang manligaw sa iyo, di ba? It's the Opo, other opo. way around. Iba Pero yung ngayon, at kultura least, natin. tita, inayos ko muna yung sarili ko. Kasi nakita ko rin na yung mga ibang istorya na nag-anak, nag-asawa, ng babae, hiniwalayan. Tapos yung sustento sa anak, 2.5. But your story and their It's story, different story. Magkaiba yun. Pwede kang Magkaiba. maging consultant na psychological, ano. Diba? Magkaiba yun. I mean, Yeah, you know, yeah, no yeah. same people or same persons are alike. Yeah, Magkaibang-ibang yun eh. Kaya Ang- manawagan tayo dito sa mga fans mo na sa lahat po ng mga nanonood Ito, sa very TikTok. much single, mga Opo. kaibigan. And very Ready to stable. mingle. 4 na yung bahay. May negosyo. Napakabait. Walang Ano yun? issue. Parang ako daw yung ano eh. Ninang ka.
Ninang ka. Anytime. Just let me know. Just let Ninang me know. ka. Ikwento mo yung personal experience mo rin when you were starting. Opo. 2013, right? Opo, 2013, one random day. Parang patapos na ako sa PBA noon eh. Balak ko na pumunta ng Jeddah, Qatar, o Dubai. Mag-OFW, magtatrabaho na po sa hotel. Okay. Tapos magdadalo ako doon. May mga ganong ex-PBA, mga ex-MPBL na nandun eh, mga barkada ko rin eh. Na kahit paano, sumasweldo ng 70, 80, diba, 100. So sabi ko, sa pag nandito, anong susweldo mo? 15, 20, diba? Kumbaga parang feeling ko, mahirap naman yung ganun. At wala naman akong pamilya. So yun talaga balak ko. O di ko sinasabi sa mga kapatid ko yun, pero yun na talaga yung plan B ko. Kasi walang nangyari sa PBA eh. Right. Hanggang sa one day, biglang kinontak ako ni Direk Richard Somes, na ngayon director namin sa Batang Quiapo. Kasi may ginagawa daw silang movie, pinapahanap daw ako ni Direk Eric Mati. Oh, ito ba yung on the job? On the job, Okay. opo. Alright. Ako naman, anong gagawin ko po? Kalaban, kontrabida, fight scene. Isang fight scene lang daw. Yun na daw ang eksena. Sabi ko, ano ho itong movie? Movie daw. Ay, ayoko po. Kasi nahiya ako eh. Tapos sabi, hindi, sandali lang naman ito. Ganyan, madali na tutulungan ka namin. Eh, syempre, wala na akong pera noon. Mas wala ng pera, di ba? Pawala na. Tapos, sinabi niya na, hindi, may TF naman to. Hindi mo sa mukha akong pera. Pero syempre, di ba? Kailangan mo. Kailangan. Hindi mukhang pera. Hindi. Kailangan. Kailangan mo eh. Kung kahit na hindi ko marunong mag-acting, at di ko alam yung pupuntahan ko, papasukin ko, umuuna ako. Kasi gagayad naman daw nila ako eh. Hindi ko kilala to, sila Direk Eric Mati. Kilala ko sa, napapanood ko lang, nakikita ko yung pangalan sa ano. Yes. Personally, hindi mo ko pa sila kilala. Nung araw na yon, kinuha nila agad ako. Yung pala, ongoing yung taping. So parang nagkaroon pa ako ng 5 taping day. Kasi maganda yung bayad. Sabi ko, nakaipon agad ako ng sa 5 araw. Tapos yung eksena, nanonood naman ako lagi ng mga John Wick, mga ganon, mahilig ko manood. Right. Parang nagawa ko ng maayos. Natuwa si Direk Eric Mati, natuwa si Direk Richard. Bago yung last day ko, kinausap nila ako. Sabi sa akin, Bigma, ba't hindi mo seryosohin to? Kasi sa industry na to, kailangan namin ng ganyan, yung batangkad, na kayang mag-acting, kayang mag-fight scene. Sabi, Direk, tingin mo, kaya ko? Oo, kaya mo. Sabi, seryosohin ba to? Mag-workshop ka. Pag may mga project ako, tatawagan kita. Thank you po. Nung una, di ko siniseryoso. Hanggang sa na-realize ko, nung pawala na ang pera, sige, mag-artista ako. I put myself available out there. Wala namang kumukuha. Buong taon, wala namang kumuha. The next year, isang taping day lang. Kay Direk Richard Somes, isang commercial. Isang araw lang yun. Maganda na may bigay. Pero buong taon, wala. Parang sabi ko, walang mangyayari. Parang na-discourage ka na Walang rin. mangyayari. Alam niyo, sa mga Pilipino, lagi na siya sabi, ay, gusto kong maging artista. Yes. Akala nila ganun kadali. Kala niya isang ganun? Oo, yes. Hindi, yes. hindi. Ang hirap. Hanggang sa nagkaroon ng MPBL, yung liga ni Manny Pacquiao. Yes. Doon ako naglaro kasi bata-bata pa ako, kaya ko pa. Nag-all-star ako doon, umaabot kami ng semifinals. Yung competitive edge ko, lumabas uli. Kasi na-down ako na sa PBA. Right. Abang naglalaro ko doon, may mga sundot-sundot na tatawag. Ang mag-guest ka dito, isang beses lang, isang taon. 2015, ganun din, 2016, hanggang yung 2017, tumawag ang McDonald's. Oh, yung commercial. Nag-VTR pa ako noon. Yes. Kailangan daw nila ng artista na malaki kay Alden Richards. Oo. Tapos i-blow up na lang nila na na higante. So sabi ko pasok ako dyan. Tapos nung nakuha ko, nagawa ko yung commercial na yan, kasagsagan ho yan ng Alden, Yayadab. Oh, yes. Oo. Aldab. So yung lumabas yun, kasi di pa naman uso vlogging nun eh. Yes, Di ba? yes. Sumabog yung commercial, mga halos 100 milyon eh, na views eh, Yes. in a week. After nun, tumawag agad si GMA, Supermom, kay Marian Rivera. Marian Rivera, yes. Prime time. Nandun ako, regular ako doon. Umabot din ako mga 25 taping day. After nun, di pa natatapos yan, tumawag ABS-CBN, Bagani. Oh. Kumbaga, simula nun, Enrique Hill at saka Liza opo, Severano. simula nun, lahat ho ng project ko, prime time lahat. Sunod-sunod na po yun. Tapos in between, hanggang ngayon. Meron pa akong in between ng mga movies, mga commercial pa akong nagawa, in between. Sabi ko, wow, ito na yung career ko after basketball. Karamihan ng PBA player,
After PBA, wala na eh. Ako nagkaroon ako ng another career. Tapos during pandemic, lahat tayo walang trabaho. Pero, nung medyo umokay na yung pandemic, nakasundot pa ako ng isang commercial habang pandemic. Sabi ko, grabe talaga, yung pandemic. Blessings. Oo, kasi wala na akong pera nun eh. Oo. Nagkaroon pa ako ng commercial, tapos nagkaroon pa ako ng isang movie. Stricto pa, kailangan, test. Right. Tapos nung bumalik na uli, probinsyano, nag-darn na pa ako, yun na, kinuha na ako ni Direk ko sa Batang Quiapo. Na, hindi ko akalain, on the first day, sasabihin niya, dito sila Labi po, sila Charo Santos, ito community yan. Tapos lahat ng mga Batang Tondo, sila Basilio, sila Smaglas, mga hip-hop, mga rapper. Yes, right. Diyan kayo yung unang kalaban namin, Batang Tondo. Dito, yan, kayo, si Big Mac, diyan ito ang mga Batang Quiapo, ito ang tropa ko. Grabe, napagano. Tahimik lang ako. Asus kay Coco, dapat seryoso. Tropa ni Tanggol. Diba? Ito yung mga tropa ko. Alam ko na takbo ng ginagawa kong career sa pag-artista. Alam ko na yung pag napadikit ka sa leading man, alam mo na marami kang taping day. Diba? Tsaka, Coco Martin to. Pinakasikat sa buong Pilipinas. At pinakasikat na TV series. Hindi pa natin alam na sikat ang Batang Quiapo noon. Sisikat, okay. di ba? Okay. Pero alam mong sisikat. Kasi Coco Martin Coco Martin, Dahil nga yes, sa probinsyano 7 years. Opo. Ngayon, nung pinauwi na kami, sakay ako ng kotse. Direk, thank you po. Yakap siya. Direk, thank you po. Pag sakay ko ng kotse, nagsisigaw ako. Nag-iiyak na ako sa kotse. Ini-start ko lang yung kotse. Iiyak, sumisigaw na ako. Yes! Parang hindi ka makapaniwala. Lord, thank you, Lord. Lord, ito na yung pinaka-anintay kong break talaga. Ito na yun. Sabi ko, sigurado ako, ito na talaga yun. Sabi ko, Lord, thank you na binigyan nyo ng sign si Coco. Na kunin ako na tropa. Sabi ko sa kanya, kahit 1 taon lang, masaya na ako. Pero Direk, huwag mo naman gawin 1 taon. Nakakatatlong taon ka na nga eh. Ano ka ba? Hanggang dulo. Pero tingnan mo, 3 taon na ako. Di ba? Kaya sobrang thankful ako na yung journey ng pag-artista ko, umabot ako sa ganitong At saka parang estado. sinubukan ka eh. Matagal, di ba? Kung pwede nang... Pwede nang umayaw eh. Yeah, enough for you to give up. Yes. Diba? Oo, pero hindi ka bumitaw. Napakahirap po mag-artista. Sa mga gustong mag-artista, hindi ho biro. Ako naniniwala ako 2013 hanggang 2016 or early 17. Nasa labas pa ako ng circle eh. Nang talagang mong kukunin ka palagi. Wala pa eh. Sinusubukan ko pa lang pumasok. Hindi ako makapasok eh. Yung McDonald's na yan, tsaka ako nakapasok. Kasi sunod-sunod eh. Yes. Doon ako nakapasok. Ito yung Batang Quiapo. Ito na yung pinaka-top ng ko. Wala nang Biggest biggest wala nang break. makakapantay nito siguro. Working with Coco. Ano yung experience? Ano yung mga discoveries? Direk Coco is our kuya, our father. Lalo wala akong tatay. Siya po ang magsasabi sa amin ng tama at mali, ng wag na ito ang gawin nyo. Siya ang nagtuturo sa amin sa acting, sa buhay. Lahat po. Talagang siya na ang humawak ng mga career namin. Hindi lang ho siya director, hindi lang ho siya producer, hindi lang siya scriptwriter. Siya ho ang tinitingala namin, advisor namin, at boss. Masarap siyang kasama, masarap siyang kausap, masaya siya kausap. Pero napaka-seryoso pagdating sa trabaho. Oo, alam ko yun. Talagang Trabaho, pag walang... sinabing lights, camera, action, Oo. Direk Coco, laser focus. Huwag mo nang biruin. Let him think. Let his mind work. Kasi nag-iisip siya palagi. Seryoso lang siya. Kumbaga feeling ko yung Batang Quiapo, yun na yung parang pamilya niya eh. I'm sure he invests a lot of money to that show. Yes. Pero at the same time, yun na yung definition niya eh. Yung ginagawa niyang art niya eh, craft niya eh. So talagang alam namin kung gaano ka-importante sa kanyang Batang Quiapo. Kaya kami, kung magtrabaho kami, todo-todo din para sa ginagawa niya. Kaya mahal na mahal namin siya at mahal na mahal niya kami. Lagi niya kaming gustong mapunta sa tama. Gusto niya lagi pa nagkakwento kami ng, Direk, may nakabili akong kotse. Thank you po Direk. Uy, ano ba? Di naman ako yan. Pero Direk, malaking bagay po yun sa inyo. Malaking part po dahil po sa inyo. Pero Direk, na po kami. May negosyo po kami. Nag-open po ako. Direk. He's also proud, di He's ba? very proud. Natutuwa siya pag ganun. Right. Parang ang feeling ko pag kinuwento mo sa kanya yun, mas lalo siyang gaganahan. Nabigyan kanya na trabaho palagi. At siya ang mas unang natutuwa para Opo, sa inyo. I-report mo sa kanya. Ako kasi, pagka-introvert ako when it comes to feelings. I'm sure, yung mga iba, may mga family problem, kukwento sa kanya direct kasi ganyan.
Nag-aano naman, nakikita ko, maano naman si Direk, di ba? Bahagi siya eh. Bahagi siya kung anong success Siya! meron ka. Oo. Sino ba? di ba? Papanoorin ba ako? Oo, Kundi dahil kay Direk Coco. Oo, Minsan nag-racket kami ng linggo, Monday, may TV kami. Uy, Direk, kagabi, nag-show kami sa ganyan, sumayaw kami, ganyan, sa ganyan. Layo nga na biyahe. Sabi, kumita naman kayo. Oh, yeah, very good. Dahil naglalambing yun. Papinsaan naman sa mga, mga staff. Hati-hati kami ni na Mamot. Na bit sa amin. Ano ba naman yung konti? Diba? Yes, Share your yes. blessings. Pero masaya lahat. Masaya lahat. Masaya lahat. Paborito niya, halo-halo. Talaga? Lagi alam na nag-halo. namin. alam na namin yung weakness mo. Halo-halo. Paborito din. Lahat ng show namin, sasayaw kami, siya na yung magbablocking. Kita, hindi ako sumasayaw, hindi ako kumakanta. Pero pag sinabi ni Coco na kumanta kayo, sumayaw kayo, gagawin namin yan. At effective, tama. Mas minamahal kami yung crowd doon, nagsisigawan. Ang sarap. Hindi naman kami sumasayaw, hindi kami dancer, pero yung napapasaya namin dahil nga sa Batang Quiapo na dyan si Direk Coco sa amin. Kahit wala si Direk, nakikita ng tao na kami yung tropa ni Tanggol. Hindi ba niya talaga yung takbo ng buhay namin? At saka yung sinasabi ko nga na napakaswerte mo. Sobra. Diba? Sabi ko nga, if you're on the opposite side, kayong makontrabida. Baka minsan lang yung taping, tapos mamamatay ka ba? Hindi yun eh. Hindi tatatak. Hindi tatatak at yung mga tao galit sa inyo. No. Di ba? Ito, nagkaroon kayo ng ano na para mahalin kayo ng mga manunood, di ba? Pero ano in fairness naman, hindi lang naman sa tropa ni Tanggol. Jan Estrada. Oh, yes. Everybody knows him. Yeah, right. McCoy din na yun. Si yes. McCoy, kapatid lang niya yan sa Batang Quiapo. Pucha, biglang ang galing nung acting niyo. Yes, Talagang kinagat ng tao. Tingnan mo, McCoy din na yun. Ang galing na sobra. Actually, Coco made an actor out of... Yes, si Cherry Pie. Si Ma'am Charo, binuhay mo, Ma'am Charo, mapaganon mo. Diba? Ang direct Joel Lamangan. Pinakasikat sa lahat. Joel Damangan. Diba? Si Roda. Diba? Huwag mo kakalimutan si Roda. Pero mo, diba? Minsan may mga eksena kaming, wala siyang lines. Kami may mga lines. Atayunan siya doon. Parang binibigay din niya yung spotlight. Spotlight. Yung iba, hindi siya madamot sa kasikatan. Coco, if you're watching, totoo to. You're so grounded, you're so humble, at higit sa lahat, makapamilya, makadiyos, at matulungin. Opo. Yun ang ano niya. Mali mo, buwas maalawa, kasama ka na namin sa Batang Quiapo. Ay, hindi ko pinangarap Hindi yun. malabo Coco, yan. anak-anakan Don't ko say na lang. no. Don't say no. You never know. Love you, Coco. Si Mama Loy, galing-galing ni Mama Loy. Ano ang nabago sa buhay mo? I have now a brighter future. Hindi na ako takot masyado sa kinabukasan ko. Naiset ko na kahit papaano, hindi na ako nagbabayad ng rent. May sarili na akong bahay. Apat na nga eh. Apat na yung bahay. Opo. Kasi may negosyo po ako. Ilan ang sasakyan mo? Hindi naman pagyayabang yun eh, di ba? Pero kasi Tatlo, achievement tatlo mo po yun. ang- Dadagdagan mo pa yun for sure. Hindi, more on, madala lang ako from point A to point B. Hindi po ako nagla-luxury car na parang maangas. Hanga ako, saludo ako sa'yo. Hindi na po. Imagine, nagulat ako, apat na bahay ang kanyang na-invest. I'm bullied also growing up. Kasi Bakit meron ka ako- nakaranas ng bullying? Kasi kung mapapansin niyo yung boses ko, I was inborn na may cleft Clef palate. palate. Yes, Pero ang yes. cleft ko sa mucus nasa lalamunan. Oo. Di ba lalamunan natin ganun? Oo. Ako lalamunan ko dalawa. Right, Tapos may maliit na butas daw, sabi ng doctor before. So when I talk, yung hangin may lumalabas sa ilong. Kaya medyo iba. Pero in fairness naman, hindi naman ako yung tulad ng iba na talagang hindi mo talaga maintindihan. As I grow older, yun, tungkol ni mama sa akin, basta Mark, pag magsasalita ka, dahan-dahan, lakasan mo boses mo, paano maintindihan ano mo. Pero hindi ka naoperahan. Hindi, ayoko. Noong 12 years old po ako, nasa PGH namin, we did the process, ooperahan na ako. Sabi ko sa mama ko, Ilang taon ka noon? 12. Oh, Operahan high school na ka ako. na noon. Didikit lang naman daw yun eh. Tapos speech therapy. Siguro dahil takot din ako sa operasyon, pero hindi eh. Sabi ko sa mama ko noon, na ma, wag na natin tanggalin to. Sabi niya, bakit? Tatakot ka ba? Hindi. Sabi ko, baka kasi bigay ni Lord eh. Tapos tatanggalin ko. Baka may reason siya. Baka dapat akong ganito. Pag tinanggal ko to, baka hindi ko makakita yung ano ko. Eh, baka paano yan? Ang lulokongin ka pa rin ng mga classmate mo. Baka di ka makapag-asawa. Tama siya, daw nakapag-asawa. Hindi, choice mo naman yun. Oo. Pero honor student ako, elementary, Wow, high yes, school, iba paano. Parang tinanggap ko na siya, hanggang sa na-adapt ko na siya. Hanggang sa yun, tinanggap naman ako ng society. Even direct, di ba? Pero mabuti yung kahit pa paano yung speaking ng iba. Siguro nag-mature na ako. Akala ko kasi nag-underwent ka ng operation. Hindi. Pero ngayon, advocate po ako for mga cleft
Yeah, Nasa yes, that's ano good. po, Open Smile po. Nagsasalita po sa mga batang may yukos. I am a part of them. I am one of them. Bullied yan, hindi na pumapasok. Binubuli ka ng elementary up to high school? Umabot ka hanggang high Minsan school? nga ngayon eh. Minsan may ganun-ganun pa rin eh. Pero hindi, nalaro ko na eh. Alam ko na eh. Alam mo na i-handle. Oo, Nung pumasok ka sa showbiz. Actually, tinanong ko ay direct yan eh. Nung nagsisimula ako. Paano ko yan? Magla-lines ako. Kasi meron akong ganitong boses. Sabi niya, ano naman? Hindi, character mo yan. Huwag kang mahiya. Salita ka. Tingnan kay direct, hindi mo makikita na may pagkukulang ka. Or meron kang disability. O meron kang inferiority. Right. Kay direct, lahat kami angat. Pantay-pantay. In fairness, sa lahat po ng mga show na pinuntahan ko, sa lahat po ng show na inano ko, talagang nirespeto nila yung pagkatao ko. Ako, nagawa ko. Sana maging inspirasyon ako ng mga kapwa Yes, bata. tama. Ang encouragement sa AIDA, sa mga parent, bata pa, infant pa lang, pa-opera nyo na. Para hindi na nila ma-experience yun na-experience ko. At saka ang maganda nito is, naging matyaga din ang nanay mo. Sobra. Especially bunso. Tapos, iba yung pakiramdam ng ina, lalo na pag binubuli yung anak. Yes. Pero your mother was there to support you, Siya to yung guide siya. you, talagang to protect you. Lalo na yung 8 kapatid ko. I'm very proud of my brothers and sisters, every single one of them. Kasi if not for them, I won't be the person that I am now. And of course, lahat din ang mga kapatid mo, mga professional, lahat. Lahat po. But they are in the privite sector. Opo, Ikaw lang ayaw ng nila showbiz. ng limelight. But of course, they are very, very proud of you. Hopefully. Yeah, I think so. I think so. Sobra ka naman, I di think ba? so. Oh. Hindi naman kami masyado vocal na gano'n. Minsan may mga nagsasalita na gano'n. Natatawa na lang ako. Minsan iniinis ko. Sige na, sabihin nyo na proud kayo sa akin. I'm proud of them also. Kasi kundi naman dahil sa mga pinakita nila sa akin growing up, hindi naman ako magiging ganito. Sa'yo. Tita, napakahirap maging bunso. Bata ka, uutusan ka bumili ng betchin. Bili ka betchin. Normal yun, normal. Paminta. Mukha nga muna doon. Dinala ko durog. Dinala ko durog. Hindi, buo. Papapalitan mo. Bago ka lumabas, may pagpatitero sa labas o may pag-shato o tagu-taguan. Magbunot ka muna. Magwalis ka. Yan. Bahay namin dati, binabaha pa yun. Pagka baba ng baha, maglampasok ka muna bago ka lumabas. Diyos ko po, nakakabunso. Yun ang disadvantage pag bunso. Bunso eh. Pero ang maganda naman sa bunso, kahit wag nang kumain yung mga kapatid ko, ang mama, laging, si Mark, pakainin. Di bali na kayo, malalaki na kayo. Si Mark, pakainin. Pag birthday, minsan walang pera. Pero si Mark, pag birthday, kahit pa paano, bili ng pansit. Kahit pa paano, ganun ang magic ng nanay eh. Anong namimiss mo sa nanay mo? Lahat. Minsan hanggang ngayon, iniisip ko, ba't ang aga mong nawala? Sana hinintay niya kami maging ma-establish lahat magkakapatid. Kasi mahilig siya magsuot ng mga duster. Yes, nabilan namin siya ng mga 1,000 duster na magaganda, iba't ibang kulay. Mahilig siya sa mga orchids sa labas. Putsang kahit ilang orchids inagay mo dyan, di man lang namin siya nabigyan ng kotse. Hindi niya lang inabutan kasi... Oo, hindi niya naabutan. Hindi niya nabutan. Yung amin lang, Yes. Sana, konti pa eh. Kaya kami, ang ginagawa lang namin na kami natutulungan. Na-instill sa amin ng mama namin na huwag maging madamot, magmahalan kami magkakapatid. Magtulungan kayo, Tulungan kami. magsuportahan. Pero I really think that she is the best mother in the whole wide world. Kung nandyan pa ang mama mo, anong mensahe mo sa kanya? Mama, thank you po sa genuine na pagmamahal niyo kay Mark sa bunso niyo. Sana I make you proud. I hope na masaya ka na po sa heaven. Pinapanood niyo kami, nandito kami mga magkakapatid, buo kami, isa kami, masaya kami, and lahat kami maayos. And enjoy heaven while kami nandito, nagpapakasaya sa buhay na binigay mo sa amin. Mahal kita forever, forever, ever, ever, ever. Ang pangalan po niya is Professor Maria Corona Andaya, taga Calapan, Mindoro. Sino si Mark na hindi alam ng publiko, ng mga manonood? Ako po, na-discover ko na ako pala ay isang introvert. Mas gusto ko yung nasa bahay lang ako, nanonood ng Netflix movie. Mas gusto ko yung tahimik, walang masyadong ingay, walang masyadong tao. I feel at peace, I feel happy na ako lang ang nasa bahay, tahimik lang ako. Sa nakikita ng tao, nasa TV ako, nag-show kami, nag-basketball ako sa harapan ng maraming tao. I love the attention. That means parang I made it. Hindi ko na kailangang masyadong introduce yung sarili ko.
Pero na-discover ko, mas ansaya pala ng tahimik na buhay. Lalo na pag may kasama ka. Sana. Kaya at least, di ba, na may sarili ka ng bahay na ninanamnam ko na. At "Uy, meron nung tumatakbo-takbo Oo dyan nga. sa, di ba? O, yun ang ano mo, di ba? Opo. Ay. Sana maging introvert with their own Oh, family, yes. no? Mark, kung i-rewind ang buhay mo, anong gusto mong balikan? In all honesty po, gusto ko sana balikan. Huwag mo nang nakuha yung mama ko sana. Yung 2002 na yun, sana di siya nagkasakit, sana tuloy-tuloy siya, na healthy siya. Para mas na-enjoy namin yung presence niya, mas na suklian namin yung kabaitan niya. Tsaka nabigyan naman namin siya ng konting comfort, di ba, na komportable naman ng buhay ng mama ko. Ano lang, akin lang yung mas naging Hindi nyo comfort. na-spoil kahit Hindi paano. namin na-spoil. Oo, Hindi diba? niya, ano namin masaya naman mama ko. Pero yun nga, kung mai-rewind, sana mas mahabang panahon pa yun na-spend namin sa nanay namin, kay mama ko. Ayan, yun lang. Pero no regrets. Yun ang binigay ni Lord eh. Yun ang sinulat na tadhana ng mama ko. Pero hindi pa yun period kasi tinutuloy pa namin yung kwento ng buhay niya. Through us, mga magkaapatid. Anong pinakamatinding iniyakan mo? Yun na yun. Para siyang dahan-dahan nawala. Parang yun ang pinakamasakit na pain na naramdaman ko, lalo ako. Nung nawala siya, hawak yung kamay niya, diba, nasa ospital. Yun, Ibang magulang. Iba ang nanay. Alam mo, ikaw, sinasabi mo kung wala kang girlfriend, wala kang love life, hindi pa nakikita yung totoong forever mo. Sige nga, kung paano mo i-describe itong papakilala ko, I have someone special, surprise guest. Let's all welcome, Katrina Paula! Oy! Ba't nandito ka? Kahit saan talaga ako pumunta, nandun ka. Sinusundan ka? Opo. Mahal na mahal mo ako. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Nandito ka. Ba't nandito ka? Wala ka bang buhay? Pinunta na nga kita, lugi na nga ako eh. Wala ka bang ibang kaibigan? Ikaw nga yung best friend ko eh. Ito po best friend ko po siya, hindi ko po siya boyfriend. Bakit defensive na ano? Oo. Best friend ko lang talaga ito eh. Tita, lahat po kasi ng tao na mapapansin ako, Oo. sasabihin sa akin, kamusta na kayo ni Big Mac? Oo. Tapos, ang So, tagal gusto mo niyo na ni naman? Big Mac. Oo. Ang tagal na namin. Oh, 5 years, di ba? Pero alam mo, curious ako, paano kayo naging magkaibigan, maging best of friends? O paano daw? Paano ko sa'yo? Kasi tingnan mo single si Mark. Single ka rin, di ba? Nothing's impossible. Best of friends, usually, nagkakadevelopan. Kami po yung hindi talaga. Sabi ko sa kanya, Yung sinasabi niyo lang yan ngayon. sabi sa kanya, Kat, pigilan mo yung feelings mo sa akin, please. Grabe, talaga. Wow, talaga. Nasurpresa ka ba nung pagdating niya? Sobra, grabe. Ang laki ng mundo, ha? Ang laki ng mundo. Ang laki ng Metro Pakita Manila. mo muna yung surprise. Lord, wala na ba ibang kaibigan? Ano, Talaga sa bang... dinami-dami ng lugar? Dami-dami ng lugar. Ba't nandito ka? Moment ko to. Ano mo ba yun? Pumapapil ka sa sarili kong moment. Aagaw? Ito nga eh. Tuwing may mga magte-taping ako, may shooting ako. Oo. Kamusta na kayo ni Big Mac? Sabi ko, ano ba yan? Sobra na ako nababastos Sobra ka naman. Sobra na, hindi ko na talaga kinakaya. Pwede ba kamustahin niyo naman ako? Huwag naman niyo siya isama. Kakaiba yung pagkakaibigan nyo. Aksidente lang ho yung pagiging closeness namin ni Kat. Bigla na lang isang araw magising namin. Pagkatabi tayo nun, nung nagising tayo. Uy, Oo, nung medyo na ano yung mga nagkakaproblema ako, hormonal dahil nagme-menopause na yata ako. Oo, ganun. tinawagan niya ako madaling araw. Kasama niya yung family niya. Oo. Tas katabi niya yung mga anak niya. Ako mismo na parang nagugulat ako sa pagkakaibigan nyo. Hindi nga tita ganito, Oo. nung after nun magkakilala kami sa Kapareho, hindi niya ako pinili nun eh. Ba't mo naman pipiliin? Ang laki ng kamay. Pinalabas ko kami yung gano'n. Paano mo pipiliin nun? Ang pumili sa akin si Bia. Pero after Bia nun, Veloso. Mhm. Ay, ito yung sa It's Showtime. Ah, Okay. oo, sa Cute yun Kapareho eh, cute segment. yun, oo. Tapos,
After nun, bigla lang na sabi niya may anak daw siya mahilig sa basketball. Turuan ko daw. Pinuntahan ko sila. Mabait yung mga anak. Mabait yung nanay niya. Mabait. Siya mabait, maalaga. Yan, lagi niya ako pinapakain sa bahay niya. Nagiging regular akong napunta doon. And you're very close to the kids. Yes, very close. Sa kanila, nagiging parang best friend, father figure, advice. Hindi mo ba nami-miss yun? Kasi biglang instantly parang kang may mga anak. Pag nandiyan ako sa kanila, talagang ganon. In a way, parang tulong ko na rin kay Kat yun. Para kahit pa paano, merong genuine na taong nagkikare sa mga anak niya, naturuan ng mga tama at mali. Ang maganda naman sa mga bata, nakikinig naman. Pero I'm sure marami rin naman kaibigan si Kat na nag-a-advise sa mga anak niya. Pero ako kasi, very hands-on ako. Alam mo, nakikita ko sa inyo, parang si Empoy Marquez at saka si Alessandra De Tama. Rossi. Mas gwapo Diba? naman ako kay Empoy. Oo. Ayan, Empoy. Empoy! Kontrahin mo yan, Empoy! Empoy! Ibang klase talaga paniniwala nito sa sarili niya. Diba? Ang pangalan ko, Brad Pitt, di ba? Brad Pitt, Tom Cruise, lahat ng gwapo siya. Oo, diba? Ito nga eh, ang kapal na mukha nito, yung mga girlfriend niya, siya pa ng bablak. Lahat po na yung girlfriend ko, pinapakilala ko kay Kat. Lagi. Tapos tatawag sa akin yung girlfriend niya, si Mark, ganito, bilak ako, ayaw na ako. Sabi ko talaga, si Mark pa may ganang mag-block sa'yo. Si Mark pa talaga. Nagsusumbong sa'yo. Opo. No, Pero may wala. mga ilan na nagsiselos kay Kat. Selos pa rin sa akin. Ayaw din na natin tawagan namin wifey, Wifey, habibi. Oo. At saka iba yung ano nyo talaga eh. Alam mo kaya parang, kahit ako nga na, ito, nakikita ko na kayong dalawa. At saka yung reaction nyo lang na magkita Ganda nung kayo. ano namin, no? Diba? No? Sabi ko nga sa kanya, pigilan mo yung feelings mo. Ano ka ba naman? Hindi tayo pwedeng maging tayo. Naku, Empo yun ah. Empo yun at saka ano, Iba Alessandra. talaga paniniwala nito. Lakasan ng loob. Yung mga boys dyan, alam nyo na. Kailangan lakasan lang ng loob. Katulad ni Marsha. May mga nakaka-date din si Kat na ilan. Mm-mm. Pero choosy kasi to eh. Choosy. Mga nakaka-date siya na pinapakilala niya ako. Minsan na-awkward nga ako. Sabi ko, ba't na mo dito? Ni-date kami. Asa na dito ako. Siyempre, best friend nga kita eh. Di ba na-intimidate yung guy? Hindi naman. nakita ka? Hindi naman. Hanggang dito lang niya. Siyempre, maganda. Yun ba Pero yung- hindi rin naman niya nakatuluyan. Oo, Ako na, hindi ko rin naman nakatuluyan. Hindi kayang ending nito kayong dalawa? Wala talaga. Kahit siya na lang nag-iisa dito Swerte sa mo. iba. Pag, Alam mo, pag tayo alam mo, nagkatuluyan, magkakasalita ng napakaswerte mo. tapos. Diyos ko po, ang bait ni Lord sa'yo. Oo. Diyos ko po, Huwag lahat kang ng kamalasan mo sa buhay, Uy, biglaan- wala kasi itsura mo. Ha? Alam mo, baka kainin mo yung salita. Oo nga, Hindi oo tayo- nga. Hindi ako kumakain. Hindi na. Aray ko, hindi Pero talaga. mahal nyo ang isa't isa. Opo, mahal ko si How Kat. much do you love? Ay, love na love ko to, no? Oo, diba? Sobrang love ko Mahal to. na mahal ko yan. Mahal na mahal ko yan. Mahal na mahal ko yan. Mahal na mahal. As in, mahal. Pero never kami nag-kiss Yung niyan. totoong mahal, Never diba? kami nag-kiss niyan, ha? Wala akong any sexual, wala. wala. Kiss, Sexual talaga. holding hands, holding hands. Oo. Holding hands. Oo. At kung ako naman siguro yung babae, magsiselos ako. And if you were the guy na naliling sa kanya, talaga magsiselos din ka. Hindi, Diba? tita. Tao naman yung mga... Sobra ka na. Ay, makatawa si Tita Aster. Nakita mo yung tawa ni Tita Aster? Totoo. Totoo Ano yung ako tawa eh, niya. super saiyan ako eh. Sobra Oo. ka naman. Sabi ni Grabe Tata. ka. Alam mo, mag-volunteer pa man din ako maging ninang eh. Hindi na. Oo, di ba? Tita, walang mangyayari. Ninang, wala. Wala talaga. Hindi ka sure. Kaya nagsiselos Once sa and akin for yung all, iba eh. Opo. on the spot. Best Mark, friend. Best friend talaga kami. Best friend. Yung love na meron ka, pwede bang, posible bang ma-develop into something deeper? Sagutin mo kasi ng maayos. Ang gulo mo eh. Ay! Sagutin mo maayos. Magkaibigan lang po talaga kami. Best friend lang po talaga kami. Oo. Best friend. Talagang, Kasi alam nyo, kung halimbawa niligawan ko si Kat nung before, tingin ko hindi kami magiging magkaibigan ngayon. Totoo. Hindi kami. Baka nagkahiwalay na Baka kayo. nasira yung friendship namin. Tsaka maganda sa friendship namin, hindi rin kami nag-a-problema sa pera. Oo, Kasi hindi walang kami ganun. nag-uutangan. Hindi kami, may pera ka, may pera to. lalo Sino na pang to. mayaman? Lalo, Sino mas bilyonaryo. mayaman? Oy, grabe ka. Bilyonaryo. Mama, Diba? isipin nila, Ako, I have Milyonaryo, to give milyonaryo. credit Babalang to natin. Ah. Kat. Kasi like talagang self-made ito eh. Opo. At marunong din humawak ng pera. Tsaka proud ako kay Kat kasi dahil napapanood ko na dati sa mga comics.
mga Nagpa-sexy Mga- ka noon. Mga Abante. comics talaga. Nagpa-sexy. Toro. yan, nakikita ko lang Mark siya. nagpa-sexy. Mm. Pero marunong sa buhay at marunong humawak ng pera. Opo. At saka, the proudest ako kay Kat dahil yung mga anak niya. Single-handedly, Opo. talaga Sa- nasuportahan niya, pag-aral niya, Ah, napagtapos niya. Lahat niya, professional, Yes, lahat. yeah, Yung yeah. dalawang bata, nag-aaral pa. May pilotong Opo. anak na babae. Sa media. May isang media person, tapos yung dalawa, Dalawa, estudyante. nagbabasketball, Basketball. naglalaro, di ba? So, happy for you. Di ba, Happy para for sa isang, sorry yung, di ba, na yung pinadaanan niyang career, di ba? Yes, yes. Yung iba kasi parang, di ba, sikat kasi. May mga time pa nga, naging controversial ito eh. Opo, So, opo. pinagdaanan niyo. Isa ho yun, kaya ayoko siyang, mag-asalo yan. Kasi, Dalawa. dalawa po. Dalawa. Opo. Nakadalawa na ako. Dalawa na namatay niyang mga, Pangatlo yung Japanese, may Japanese ka ba? Yung Japanese. Bakit hindi mo yun, alam? Ito ko yun Ay, sa'yo, yung namatay. Japanese na nagtulong sa akin. Nag-check-in kayo, tapos namatay. Hindi yun nga ho. Sabi ko, Kat, ayokong maging tayo, magkaibigan na tayo kasi lahat ng mga naging na karelasyon mo, namamatay. So, upang mahabang So, natatakot Opo. ka. So, mahabang May sumpa ba si Kitty? So, Uy, MPRCB! Wala nga ako sinabi. So, yun po. So, gusto kong maging mahaba ang buhay ko. Yung history mo na nakikipagrelasyon ka, lahat ng mga nakarelasyon mo, di ba? So, in other words, kung magkaka-girlfriend ka, supportive si Kat. dapat. Oo, tita. Oo. At kung magkakaroon ng bagong boyfriend si Kat, na andyan ka para supportan siya. I will tell him kung ano yung pinasok niya. Na kung nasa tama pa siya pag-iisip, mag-back out ka na. Akala ko pa So, mabuhay na mahaba. Hiwalayan mo siya. Naku, matatakot na yung mga... Hindi, pero yun nga, ginaguide ko siya. Ako rin, pag nakikipag-girlfriend din ako, lagi kong ino-open si Kat. Na, mayroon akong best friend na si Katrina Paula, artista to. Parte siya ng buhay ko, hindi pwede siyang mawala. Lagi siya nandyan, lagi tatawag yan. Pag kailangan niya, pupunta ako sa kanya. Nakakatipid pa ako dito kasi pa nasa Timog area ako. Hindi na po ako kumakain. Kaya hindi ko alam itong pandan eh. Kasi hindi siya kumakain. Kasi hindi ako kumakain sa mga restaurant dito. Doon parati sa Lagi kanila. sabay. Nakakalibre ka ng, Nakakalibre ako, ng eh, pagkain. Yung alam mo yung kaibigan mo abusado. Yan. Mag-request ka, wala ba itlog? Paano? Oo. Walang ganito. Minsan walang May ulam. sausawan na. Paluto. Magaling ko magluto si Kat. Yung isa kong bahay ko na nabili, kay Kat ho yun. Bahay ko yun, binenta ko Binenta sa mo sa- kanya. Ang Sabi ko, napakamura Palugi, daw. palugi. Special price. sobra. Palugi. Kung magkano ko nabili noon pa, Na ibang value na Oo, ngayon. iba na. Oo. Kasi sabi ko sa kanya, Mark, kasi hot cake ka ngayon eh. Di ba? Yes. Paano pag wala na? Oo. Wala ng basketball, Oo. wala ng Batang Quiapo, Oo, wala oo. ng taping, wala Oo, ng oo, ano. oo. Tas ganyan itsura mo. Okay na eh. Okay na Ang eh. ganda na eh. Grabe talaga yung tawa nila. Kahit ako natawa ako eh. Hindi totoo naman talaga, Yeah, tita. talaga, Di ba? oo. Aminin natin ang totoo. Wala talagang magmamahal ng totoo sa'yo. Sobra ka naman. Kasi dahil wala na akong pag-aaral sa buhay. Ganon kita kamahal. Kaya kita binigyan ng bahay na mura. Parang ang hirap Tumanda i-define, ka. di ba? Meron akong pupunta. Kahit tumanda ka. Pag ang may nagmahal sa akin, huyo ka na. Tanda mo, i-unfriend kita, iba-block kita. Ha? Totoo talaga, tita. Kasi sobrang love ko talaga to. Teka muna, alam ko mahal niyo ang isa't isa. Pero ikaw, yung mga exes mo, binablock Mga mo exes. ha? Oo, ang kapal na mukha Binablock niya. mo. Yung Pero iba. si Kat, hindi mo binablock. Never. Ba't ang magbablock? Hindi kami nag-aaway niyan. Never kami nag-aaway niyan. Di ba imagine? Tsaka wala mo, kami filter pa nag-uusap kami. At saka, tita, Walang napipikon, walang aasaran kami, wala. pag tumawag ako dyan, kahit nasaan yan, kahit sasagot. merong kasamang babae, sasagot ko yan. Ano? Madaling Mamaya ka tumawag. araw. Oo. May kausap lang ako. Okay. If I am the girl, may insecure talaga ako. May ganong instance. May ganon may talaga. isang beses akong nililigawan dati, mga girlfriend ko. Nililigawan, nakakumot kayo.
Edit mo yan ha, NTRCB. Uy, naliligawan, nakakumot. Sabi mamaya na ako tumawag. Sabi niya, wag ko daw tawaging si Kat na wifey. Dapat daw sabihan ko daw si Kat na wag daw akong tawaging Habibi. Oo. Kasi nakaka-insulto daw sa kanya dahil siya daw yung girlfriend ko. Sabi ko, wala naman yun. It doesn't mean a thing. Sabi ko, tsaka hindi mo pwedeng baguhin yun kasi nakasanayan na namin. Tsaka wala yun. Kumbaga ano lang na namin yun, lambing-lambing namin sa isa. Palagi ko mahirapan kang kumbinsihin ang babae. Marami. Kaya sila, yung recently niya, Oo. kaya Huwag sila mo nang dami yung Dahil sa akin, huwag naman na sana. Uy. Sa lahat ng mga pinagdadaanan mo sa araw-araw na hirap sa taping, hirap sa buhay, ganyan, or traffic, ganyan. Pag pinuntahan mo si Kat, panay lang kami masaya. Sinahanap-hanap niyo ang isa't isa. Hinahanap-hanap niya ako. I'm sure ikaw, hinahanap-hanap mo rin to. Hinahanap-hanap niya ako. Hindi pa kayo nag-uutangan ng pera? Hindi. Kasi pareho na kasi kayong mayaman. Hindi, mas mayaman siya. Hindi Hindi, actually yung itong bahay ko sa kanya. Kasi wala naman ako. Binayaran mo ng cash? Wala naman akong perang, wala naman ako. Dahil makapal ang mukha, hinulog-hulugan niya. Ilang taon, 2 taon Fully paid na na ba? Hindi pa rin hanggang Isang check na lang. Isang check. Yung regasko niya, ibinigay niya sa akin. Yung nakuha kong kontrata sa Regasco na 2 years. Last quarterly ang bayad sa amin. Eh nung in-offer niya, siya naman nag-offer, di naman ako eh. Kasi medyo na... Kasalanan mo rin pala. Oo, Oo. tsaka sira-sira na rin kasi yun. Sabi niya, gantong price. Sabi ko, sigurado, sabi niya, sige, kabi, wala man akong perang ganyan. Pero, may pera ako nasa cheque. Sabi ko, okay ba sa'yo, surrender ko sa'yo lahat ng cheque. Pag naghinog na, tawagan mo ko, kunin na natin sa bangko, lipat na sa'yo. Kasi tiwala naman, wala namang di ba? Tapos sabi niya, okay naman daw. Sabi niya, tapos siya pa nagsabi, ilagay natin in writing para mag-best friend tayo. Wala tayong problema sa pera. Totoo. Para lang maayos, para lang wala ng ano. Siya naman nagsabi, kumaga, hindi maayos kami. Totoo, Diba? totoo. Sabi niya, ito pinakamatindi. Lahat ng hirap pinadaanan mo sa buhay. Yung bahay na yan, bibigay ko sa iyo ng ganitong presyo. Pag nabili mo, bigay mo sa akin lahat ng cheque mo, benta mo kinabukasan ng totoo niyang price ngayon, kumita ka pa. Totoo. Sabi niya, para sa iyo yan. Para lahat ng hirap mo, maramdaman mo na okay ka. Sacrifice niya. Pwede naman niya benta sa iba yun eh. Correct. Kaya ngayon, at a higher price. Yes, at Oo. yung price ngayon, ang kapalit ko lang sa kanya, inaalagaan ko yung bahay. Doon ako nakatira. In-improve ko, maayos, maganda. Inayos mo talaga. Na welcome sila. Dati, napasok kayo ng parang binaha, parang gano'n. First time in their life. Bigla na tumaas yung baha for the first time sa buong career nung bahay na yun. Eh, ano siya, nasa airport siya, yung mga Nasa anak. Singapore ako. Nasa Singapore siya, airport na, pabalik na. Lubog na yung bahay niya. Nandun yung nanay niya, may edad na, mga anak niya nandun. From Bacoor, sinugod ko. Wow. Kinuha ko yung mga Kinuha niya bata. yung mami ko, Kinuha tsaka ko yung mami niya, yung mga anak niya. Doon ko pinatulog sa bahay ko. Tapos, nung ginagabihan, nag-landing na siya dito. Ako pa nagsundo. Pinauwi ko sa bahay namin, di ba? Sabi niya, tabi daw kayo matulog. Sabi ko, feeling mo, feeling mo naman. Ano feeling mo naman sa akin? Easy to get? Ha? Doon ka sa floor. Doon ka sa floor, tabi mo yung mga anak mo. Alam mo, now I know. Ha? May Now I dagdag know. ka eh. Feeling mo sa akin, patitikman mo to, over my dead body, maglaway ka. Alam mo, now I know and I understand kung bakit hindi ka nag-aasawa at kung bakit hindi ka rin magkaroon ng boyfriend. Bakit dito? Tanungin mo man sila. Hindi normal. Pati si Astro mo yun, nabubudol na na. Diba? Doon Kasi siya malaki yung natulog sa kwarto ko. baba. Hindi na malaki yung kwarto ko, malaki, mahaba. Yung Sabi ko, master's bedroom sila ang natutulog doon. hindi o, magkakatabi kami sa buong kwarto niya, binigyan ko na ng mga kutsyon. Doon ako sa may kutsyon. Pinahiga ko siya sa kama ko, pati yung nanay niya. Sige, dyan na ako sa kama, dito na ako sa tabi ko yung lalaking anak niya. Mga babae na dito. Pamilya na talagang ano nyo, turingan sa isa't isa. Di Ano ba? nga Parang, mga small things lang naman po yun. it's not small things. Small Alam mo, things. mahirap makahanap ng totoong kaibigan. Nadaming advice sa akin yan. Minsan may mga mali rin akong desisyon sa buhay na sinasabi ko sa kanya. Tapos sasabihin niya, wag, ganito gawin mo. Magaling siya mag-advise. Magaling Kasi siya. nga, Marami na rin yung pinagdaanan. sabi ko nga Pati sa sa'yo, industriya, Sa itsura Mas mo nauna na siya yan, eh. dapat talaga may mayaman ka, tsaka meron kang ano. Totoo nga kasi, maniwala ka kasi sa akin. Sinasabi ko nga sa'yo yung totoo. Ako lang magsasabi sa'yo ng totoo ng ganito.
Yung iba hindi na sabihin sa'yo. How would you describe Katrina? Si Kat From the heart. is my accidental, genuine best friend. Aksidente ko siyang minahal ng todo. Bilang best friend, kaibigan. And masaya ako kasi binigyan niya ako ng pagkakataon na maging best friend niya, na yung trato ko sa kanya, gano'n din ang trato niya sa akin. Kasi for the longest time, wala akong girlfriend. Yung comfort ng isang may kausap ka, makakwentuhan mo ng success mo, or ng lungkot mo, di ba? Siya yung natatawagan ko, napupuntahan ko. At nakakalibre ka ng pagkain. Palagi, di ba? Kahit po sa restaurant, punta kami ng mall, siya pinababayad ko, di ba? Lahat po. Totoo yan, tita. Pag ako ng libre, ano yun? Kakaiba yun. Baka yung buwan, bilog. Ikaw naman, how would you describe? Yung totoo rin ha, hindi walang showbiz Totoo na. talaga, tita. Yeah, yung Palagi totoo. kong sinasabi sa kanya yan. Sabi ko, Mark, sa ganyang itsura mo, talaga, kailangan mo talaga na maging stable. Kasi, hindi mo alam yung mga tao, huhusgahan ka nila. Ang dami kong nakita dyan yung mga malalaki. Di ba ngayon nagiging kawawa? Alam mo yon, ikaw Yes, hindi ka totoo, magiging totoo. kawawa. Mm. Kasi naging kaibigan mo ko, ibinigay ko to sa'yo, sinabi ko sa'yo yung totoo. Feeling kasi nito napakagwapo niya eh. Feeling niya talaga yan eh. Tapos, Iba na namit ko, pati pa na Ang namit ganda ko. na ng ano eh, Ganda biglang na eh. mong ilalaglag. Na ano talaga ako Oo, eh. di ba? pero di ba, kahit anong mangyari, si Big Mac, meron niyang sariling bahay, meron niyang negosyo. Di ba, mawala man lahat yan, kaya niya nang mabuhay. Kasi siya yung bunso sa kanila eh. Yung mga ate niya, baby siya. Kaya ganito ugali nito eh. Sa relasyon ng babae at lalaki, siya yung babae. Hindi siya pwedeng magpabebe. Siya yung aalagaan. Siya yung aalagaan. Oo. Kaya ganun siya ka. Mm. Siguro ginawa ng mami niya sa kanya kasi nga bunso siya. Kaya pagtimplahin mo to, paglabahin mo to, walang alam to. Sa itsura niya na yan, wala siya alam. Magpirito ng itlog, masusunog ka. Diyos mio, Hindi sabi ko, talaga, wala akong alam sa... sabi ko, ano. boy, kailangan mo maging Kaya pag ako ganyan." nagka-girlfriend, dapat mag-seminar dito. Kasi mas kilala niya ako. Diyos, alagain siya, tita. Uy, uplift mo naman ang binababa mo ako eh. Alagain ka, no? Pabebe ka masyado. Di ba? Masaya lang Yes, kami. yes. Masaya Kaya nga, lang. bibihira ako makakita or maka-witness ng ganyang klaseng pagkakaibigan. Rare nga yun eh. First time in your life? Kasi nga, tita, rare din siya. Rare talaga si Big Mac. Aminin nyo lahat yan, rare. Ako lang talaga makakapagtiis sa kanya. Hindi, at saka natural kayo sa isa't isa. Pero malay mo, pag mga 60 na tayo, 70. Wala magiging tayo. Malay mo, di ba? Malay mo. Pero open ka. Ako hindi. Hindi, I'm sure Open ka, mag-aasawa close ako. I'm sure mag-aasawa nito. Maraming salamat. Kasi marami kayong pinasaya, lalo na yung ating mga viewers, di ba? Pati ako, na Talaga. nakitawa, talagang, kasi witness ako, nandito sila. Totoo yung tawan, tita Aster. Pero tita, personally, it's an honor na chinat mo ko sa dami ng mga artista. Sana yung nakikita nyo, ma-share din natin sa mga tao, sa mga fans ninyo. Mensahe nyo sa isa bago tayo magpaalam. Habibi! Wifey! Ito, Habibi, sa totoo lang. Oh, sige. Hanggang sa pagtanda natin, tayong dalawa magkasama, tayong dalawa mag-uusap, tayong dalawa magkukulitan. Yes. Di ba? Kahit anong samaan ng loob or wala naman tayong ganun, Never. di ba? Oo. Di ba? Or kahit minsan asaran lang talaga. Di ba? Andyan ka, pag tinawagan kita, andyan ka palagi. Totoong-totoo yun, si Mark yan. Wifey, mahal kita. Oo. And sana dahil kang healthy. Yes, Huwag kang healthy. maniniwala sa mga lalaki. Nakatulad And mo. Mga katulad ko. Napakaswerte ko nakilala kita. And forever kitang i-cherish habang buhay. Yes. Pag nag-asawa ko, nandiyan ka pa rin. Kailangan maging BFF mo yung asawa ko. Oo naman. Diba? And yung success ko sa buhay, malaking parte ka. Dahil wala akong mga anak, di ba? Yung mga anak mo, naging parang mga anak ko na. And I feel their love to me, di ba?
na minsan mas nakakausap ko pa yung mga anak mo na maayos kaysa sa'yo. Di ba? So, no, so sana forever tayo, ha? Forever. Forever. Mark, yung mag-ano ka muna, yung gusto mo i-promote, and at the same time, gusto mong pasalamatan. Go ahead. Yan, Tita Aster, thank you po sa pag-guest sa akin sa TikTok mo. And more power, God bless. Sana po lahat ng mga followers si Tita Aster, please follow my Facebook, Mark Anthony Andaya, Big Mac. And sa mga taga Rosario, Cavite, umorder po kayo sa akin ng Regasco dahil ako po ang may-ari ng Regasco branch sa Rosario, Cavite. Also, ang Batang Sisig food carts dyan po sa Bacoor. And syempre yung Le Fortunel Aesthetics dyan po sa Binondo. So, part owner din ako niyan. So, supportahan niyo po kami. Thank you po sa lahat po na naniniwala at nanonood sa Batang Quiapo. Mahal po kayo ni Tanggol, mahal kayo ng mga tropang Tanggol. Thank you and God bless. I love you all. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Everbelena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Nessa Sila Salon for my hair and makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy, Studio Manila. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan. And of course, shout out sa lahat ng ating mga viewers all over the world. From the US, Canada, Europe, Hong Kong. Maraming salamat, like what I said, sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.